Bantay sarado ng batang inang single mom mula sa mga manliligaw. Pero paano kung ang susunod na manliligaw ay ang totoong ama pala niya? Isda kayo riyan! Mga suke, bili na kayo! Ayaw niyo bang bumili sa isang magandang tulad ko? Sariwang-sariwang mga isda ko, kaya sige, bili na kayo! Hiyaw pa nga ni Ines upang manghikayat nga ng mga customer na bumili sa kanya. At dahil nga roon, dinumog nga siya ng mga kalalakihan para bumili ng isda sa kanya. Ines, napakadaya mo naman. Ginagamit mo na naman yung ganda mo para makakuha ng customer ah. Biglang biro naman ni Aling Fe na siyang nagtitinda rin ng isda sa hilera nga ni Ines. Oo nga naman, ikaw talagang bata ka. Maganda rin naman kami nung mga kapanahunan namin ah. Birong sang-ayo naman ni Aling Tess at nagtawanan na nga lamang sila. Naku kayo naman, nagtatampo naman kayo kaagad. Huwag kayong mag-alala. Kapag naubos naman tong mga isdang tinitinda ko, tutulungan ko naman kayo. Natutuwang sambit pa nga ni Ines habang isa-isa na nga niyang inaasikaso ang kanyang mga customer. Palaging ganyan ang senaryo sa palengke at ang karamihan ay tila ba naging kaibigan na nga ni Ines. Panong hindi? Bukod sa kapansin-pansin ng kanyang taglay na alindog, hahangaan mo rin talaga ang kabutihan at positibong personalidad niya. Minsan pa nga, madalas silang magbiruan katulad na lang ngayon. Ngunit hindi yun kinaiinggitan ng ilan. Dahil suportado nila si Ines sa ginagawa nga nito, lalo na at isa itong single mother kung saan ginagawa niya ang lahat para matugunan nga ang pangangailangan ng kanyang anak. Ines! Ines! Isang lalaking tumatawag at patakbong lumapit nga kay Ines. O Diego, ano na naman ba yun ha? Busy ako no? Kung nakikita mo maraming bumibili sa akin. Pagsusungit nga ni Ines sa lalaki. Si Jasmine yung anak mo. Sagot naman ni Diego. Anong nangyari sa anak ko? Nag-aalalang tanong nga ni Ines. Nahulog kasi siya sa putikan eh. Mabilis na sagot pa nga ng binatang si Diego. Ano? O bakit hindi mo pa tinulungan? Nasaan nga yun? Aligaga nga niyang usisa, patungkol nga sa kanyang anak. May lalaki nang tumulong sa kanya, kaya lang mukhang dayo yung lalaki. Kaya tumakbo na ako dito para puntahan ka at ipaalam sa'yo yung nangyari. Ani nga ni Diego. Ano? Dayong lalaki? Nako Diego, sinasabi ko sa'yo kapag may nangyaring masama sa anak ko, malalagot ka talaga sa akin. Aling Tess, Aling Faye, patulong naman po. Kayo na po munang bahala dito sa mga customer ko ha. Pupuntahan ko lang po ang anak ko. Nagpapanik naman na paghingi ng tulong nga ni Ines sa kanyang mga kasamahan sa palengke. Buong puso namang nag-volunteer na tumulong nga ang dalawa, kaya naman nakaalis na nga si Ines kasama nga ang binatang si Diego at pinuntahan ang kinaroroonan nga ng kanyang anak na si Jasmine. Sa hindi kalayuan, natanaw nga ni Ines ang kanyang anak at ang isang lalaki. Habang palapit nga si Ines sa kanila, napamulagat ang lamang siya nang makita nga niyang pamilyar ang lalaki at doon nga niya napagtanto na ito pala ang lalaking naka one night stand niya noon. Nagling napahinto nga sa mabilis na lakad nga si Ines. Oh, anong problema? Pakang tanong nga ni Diego sa kanya. Pahiram ako ng sombrero mo. Wika nga ni Ines nang kunin nga niya ang suot na sombrero ni Diego. Saka isinuot nga sa kanyang ulo at nagtungo na nga sa kinaroroonan nga ng kanyang anak. Nagtataka man si Diego, sinundan na nga lamang din niya ang babae. Jasmine anak, anong nangyari? Bakit ang dumi-dumi mo? Salubong nga niyang tanong sa 8 taong gulang nga niyang anak nang bahagya nga siyang lumuhod para makita ang itsura nito. Naputik-putik na nga. Diyos ko Jasmine, para ka ng batang yagit dyan eh. Natatawang komento pa nga. Mama, nahulog po kasi ako sa putikan eh. Mabuti na lang po at may mabait pong tumulong sa akin. Tugon naman ng batang si Jasmine. Naku naman, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Alalang tanong pa nga ni Ines sa kanyang anak. Okay lang po ko mama.
Wag na po kayong mag-alala. Nakangiting usal naman ng batang si Jasmine. Ikaw ba ang nanay ni Jasmine? Biglang tanong nga ng lalaki, kaya napalunok nga si Ines. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito nga ang lalaki na kawanit sa kanya noon. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi niya makakalimutan ang itsura at boses nito. Pero ano nga ba ang ginagawa nito sa kanilang lugar? Obvious naman siguro na ako ang nanay niya kasi tinawag niya akong mama, diba? Pamimiloso po pa nga ni Ines sa lalaki. Bahagyang natawa nga si Diego. Ayan kasi, narinig mo na ngang tinawag na mama ni Jasmine, tinanong mo pa. Naku, wag mong subukan niyang si Ines. Bahala ka, baka mamaya bigla ka masuntok niyan. Natatawang gatong pa nga ni Diego. Napangiti na nga lamang ng bahagya ang lalaki. Tila na-challenge nga sa saad nga ni Diego. I'm sorry, miss. Mabait at nakakatuwa ang anak mo. Sa tingin ko mana siya sa'yo. Patanong na sambit pa nga ng lalaki. Naku, tama po kayo riyan, Sir Raven. Mana po talaga ako sa maganda at sexy kong mama. Nakangiting bulalas naman ni Jasmine na humahagikik pa. Bahagya ngang natigilan nga si Ines nang marinig niyang tinawag ng kanyang anak na Raven ang lalaki. Ngayon, kumpirmado pa nga sa kumpirmado. Siya nga ang lalaking yun. 8 taon na nga ang nakakaraan. Dahil hindi naman pwedeng nagkataon lang ang lahat. Tumayo nga si Ines at bahagyang humarap nga sa lalaki, ngunit nasa ibang direksyon ang kanyang paningin. Salamat nga pala sa pagdulong sa anak ko. Sige, mauna na kami. Walang ano-ano lumisa na nga si Ines kasama ang anak niya. Diego, pwede mo bang tulungan sin Aling Tess tsaka Aling Faye sa pwesto ko sa palengke? Babalik din kami mamaya ni Jasmine. Uuwi muna kami para linisan ko sana tong anak ko. Naku, mukhang yagit na. Pakisuyo pa nga ni Ines sa binata. Mabilis na pagpayag naman ni Diego. Sure, my loves, akong bahala. Napakunot noon naman si Ines. Pwede ba, Diego? Tigilan mo nga ako riyan sa kakaloves-loves mo ha. Baka tamaan ka sa akin. Singhal nga ni Ines sa binata. Matagal na talaga akong tinamaan sa'yo, Ines. Natatawa pa ngang buwelta nga ni Diego. Nang biglang, Kuya Diego, tigilan mo na nga po muna ang mama ko. Hindi po kayo bagay. Biglang sabat naman ni Jasmine. Aba grabe naman tong batang to. Walang preno ang bibig. Jasmine, bakit ba hanggang ngayon hindi ako pumapasa sa'yo para sa nanay mo? Gwapo naman ako ah. Macho saka mabait. Ano pang kulang? Pagmamaktol pa nga ng binatang si Diego. Ang kulang po, ayaw po ni mama sa inyo, yun po yun. Prangkang sagot pa nga ni Jasmine kaya naman natawa na nga lamang si Ines. Grabe talaga kayong mag-ina. Sinasaktan niyo na lang lagi yung feelings ko. Pagdadrama pa nga ni Diego, nang humawak pa nga ito sa kanyang dibdib. Kunwari, nagdadrama ka pa riyan. Sige na, bumalik ka na dun sa palengke at tulungan mo na sina Aling Tess at Aling Faye. Natatawang pagtataboy na nga ni Ines sa lalaki at dagli naman itong umalis habang nakasimangot nga ang muka. Hindi naman na lingid sa kaalaman pa ng lahat na may pagtingin nga ang binatang si Diego kay Ines. Ngunit bukod sa hindi nga ito pasado kay Jasmine, para sa kanyang ina, wala ring nararamdaman na espesyal si Ines para sa binata at talagang kaibigan lamang ang turing niya dito. Alam at naiintindihan naman talaga yun ni Diego, kaya naman nananatili pa rin silang malapit na magkaibigan. Nang umuwi na nga sina Ines at Jasmine, sa kanilang bahay kaagad ngang naligo si Jasmine, saka siya binihisan nga ng kanyang ina. Jasmine anak, yung lalaki kanina, mukha kasi siyang dayo dito sa lugar natin. May mga nasabi ba siya sa'yo? Panimulang panguusisa nga ni Ines sa kanyang anak habang nakaupo nga sila sa kama sa kanilang kwarto. Nabanggit nga po niya na dumayo lang daw po siya dito sa lugar natin kasi may hinahanap daw po siya eh. Panimulang tanong pa nga ni Ines sa kanyang anak habang nakaupo nga sila sa kama sa kanilang kwarto. Nabanggit nga po niya na dumayo lang daw po siya rito sa lugar natin kasi may hinahanap daw po siya. Salaysay nga ng batang si Jasmine. Hinahanap?
Nasabi ba niya kung sino raw ang hinahanap niya? Kunot noong usisa pa nga ni Ines. Ngunit may kutob nga siya kung anong dahilan at napadpad nga sa lugar nila ang naturang lalaki. Sabi niya po, hinahanap niya raw po yung anak niya. Sagot nga ni Jasmine at doon nga, namutawi nga ang kaba ni Ines. Hindi man niya eksaktong alam kung anong rason at bakit siya kinakabahan. Isa sa mga dahilan, sigurado siya, natatakot nga siya. Bakit ganun? Walang taon nang lumipas. Bakit ngayon siya lumilitaw kung kailan okay naman na kami ng anak ko? Bulong pa nga ni Ines sa kanyang sarili. Mama, ayos lang po ba kayo? May sinasabi po ba kayo dyan? Para po kayong mangkukulam eh. Nakakatawang saad pa nga ng inosenteng si Jasmine sa kanyang ina. Medyo nagulat pa nga si Ines nang lumingon siya sa kanyang anak at dagli siyang napailing-iling. Wala naman anak. Siya nga pala, wala na ba siyang ibang sinabi pa? Tanong nga nito. Wala naman po, sinabi niya lang po na siguro kasing laki ko na raw po yung anak niya. Alam mo mama, nakakaawa nga po siya eh. Kasi nakikita ko po sa mga mata niya kung gaano po siya kalungkot. Gustong gusto niya pong makita at mahanap ang anak niya at ang nanay po ng anak niya. Sabi ko nga po sa kanya, tutulungan ko po siyang hanapin yung anak niya kasi nakakaawa po talaga siya. Dagdag pa nga ni Jasmine. Jasmine anak, sa susunod, huwag ka na sanang lalapit sa kanya ha. Alam kong naaawa ka pero anak, hindi kasi natin lubos na kilala ang taong yun. Malay ba natin kung sino yun, di ba? Paano pala kung kidnapper pala siya? Nagpapanggap lang siyang mabait para makapambiktima ng mga batang kagaya mo. Kaya anak, sa susunod mag-iingat ka. Huwag na huwag kang lalapit sa mga taong hindi mo kakilala, okay? Payo pa nga ni Ines sa bata. Naiintindihan ko po mama, pero si Sir Raven po, mukha naman po siyang mabait eh, mukha rin po siyang hindi masamang tao. Pagdedepensa pa nga ni Jasmine sa lalaking nakilala nga niya. Bumuntong hininga si Inez habang nag-iisip kung paano niya ipapaliwanag sa anak ang mga pwedeng dahilan kung bakit hindi nito dapat kinakausap si Raven. Basta anak, sa susunod na makita mo siya ulit, huwag kang lalapit sa kanya, lalo na kung hindi mo ko kasama, okay? Kahit kanino pa, ayoko lang na mapahamak ka. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Sabi pa nga ni Ines. Mahal na mahal din po kita, mama. Sambit naman ni Jasmine at mahigpit ngang niyakap ang ina. O siya, bumalik na tayo sa palengke. Ani nga ni Ines. Saka lumabas na nga sila ng kwarto. O, paalis na ba kayo para bumalik ng palengke? Kaagad na bungad nga nang tiyahin Ines habang nakaupo nga sila sa sofa tabala sa panonood ng TV. Opo tita, magalang nasagot naman ni Ines. Siya nga pala nabalitaan ko yung nangyari. Nahulog daw tong si Jasmine sa putikan. Kung bakit ba naman kasi pinababayaan mo ang anak mo? Sermon pa nga ng tiyahin ni Ines. Kaya dagli pa nga niyang tinakpan ang magkabilang tenga ng kanyang anak na si Jasmine gamit ang mga kamay niya. Aksidente lang naman po yung nangyari tita. Wala naman pong ginustong mangyari yun. Isa pa po, okay naman po ang anak ko. Sagot ni Ines. Nako, kanya naman palagi ang rason mo. Kesyo aksidente at hindi ginusto. Kaya nga naging disgrasyada ka eh. Kaya yan, wala kang katuwang sa pag-aalaga dyan sa anak mo. Kasi hindi mo alam kung nasaan ba ang tatay niyan. Sabi pa nga, nentiyahin nga ni Ines na may kasama pang pangiinsulto. Pilit na kinontrol na nga lamang ni Ines ang bugso ng damdamin. Kahit kasi karamihan ng tao natutuwa sa kanya, kabaliktaran naman yun pagdating sa kanyang tiyahin, kung saan hanggang ngayon tila ba kumukulo pa rin ang loob nito sa kanya dahil sa nangyari. Okay naman ito noon at malapit ang loob niya sa kanyang tiyahin. Ngunit nagbago yun simula nang mabuntis siya. Ang tiyahin niya ay kapatid ng kanyang ama na siyang nakatira din sa kanila. Tita, bakit ba hanggang ngayon nagagalit ka pa rin sa nangyari? Hindi po pwedeng maging masaya ka na lang para sa akin? Para sa aming dalawa ng anak ko? Prangka nga, nasabi na nga lamang ni Ines sa kanyang tiyahin. Hindi naman umimik, ang tita niya sa halip ay mas nag-focus na nga lamang ito sa pinapanood nga sa TV. Ines anak, hayaan mo na muna ang tita mo. Biglang wika naman ng ina ni Ines
na siyang lumapit nga sa kanya galing sa kusina. Anak, pagbasensyahan mo na lang. Sadyang hanggang ngayon kasi hindi niya pa natanggap na hindi buo ang pamilya mo. Mahinahong paliwanag naman ng ama ni Ines. Bumuntong hininga na nga lamang si Ines at nagpaalam na nga sa kanyang mga magulang saka bumalik sa palengke kasama nga ang kanyang anak na si Jasmine. Subalit pagdating nga nila roon, muli nga siyang natigilan ng matanaw nga niya na naroon nga rin si Raven. Sir Raven! Sigaw nga ng batang si Jasmine nang tumakbo nga siya palapit sa lalaking tumulong nga sa kanya at nakilala na nga niya kanina. Kumnot ang noon ni Ines at hindi malaman ang gagawin. Mabuti na nga lamang at suot niya pa rin ng sombrero na hiniram nga niya kanina sa binatang si Diego. Kaya kahit papaano maitatago pa rin niya ng bahagya ang kanyang muka. Dahan-dahan na ngang humakbang si Ines palapit sa kinaroroonan nga ng kanyang anak at ni Raven, kung saan sa tapat pa nga mismo yon ng kanyang pwesto kung saan siya nagtitinda ng mga isda. Anong ginagawa niyo rito, Sir Raven? Tanong pa nga ng batang si Jasmine. Nagtatanong-tanong lang ako sa mga tao rito. Hindi ko akalain na makikita ulit kita rito. Sagot naman ni Raven. Dito po kasi ang pwesto ni Mama. Nagtitinda rin po kasi siya ng isda. Paliwanag naman ng batang si Jasmine. Ganun ba? Hindi makapaniwalang sambit nga ni Raven, saka siya lumingon kay Ines, na ngayon nakatayo nga sa kanyang harapan. Nakaramdam ng pagkailang si Ines sa titig sa kanya ng lalaki, kaya naman mabilis nga niyang ibinaling sa ibang direksyon ng kanyang muka. Kinakabahan din siya, napakabigla na nga lamang siyang makilala nito. Miss, parang pamilyar ang mukha mo. Nagkita na ba tayo? Biglang tanong pa nga ni Raven, dahilan upang bumilis ang pagkatibok nga ng dibdib ni Ines. Ito na nga bang sinasabi niya? Nakilala na nga yata niya ako. Kinakabahan nga na bulong ni Ines sa kanyang sarili. Imposible ang sinasabi mo, sir. Wala namang nababanggit si Ines sa akin na may kakilala nga siyang lalaking katulad mo. Baka may kamukha lang siya kaya tingin mo pamilyar siya sa'yo. Biglang sabat naman ng binatang si Diego. Kahit papaano, naibsan nga ng kaba si Ines. Mabuti na nga lamang at nandyan nga ang kanyang kaibigan. Tama siya. Hindi pa naman tayo nagkita. Baka may kamukha lang ako. Saad naman ni Ines kay Raven na pilit pa ring iniiwasan ang tingin nito. Hindi naman nagsalita si Raven at tinitigan na nga lamang si Ines. Wala pa ring ekspresyon na mababasa sa mukha ng lalaki. Hoy, huwag mo matitigan si Ines. Baka matunaw yan eh. Mawalan pa ng inatong si Jasmine. Anas na sabi pa nga ni Diego sa lalaki. Ines din ang pangalan mo? Takang tanong pa nga ni Raven sa babae. Nagkatingi na naman sina Ines at Diego dahil sa naging reaksyon nga ni Raven. At doon nga ay muling nanumbalik nga ang kaba ni Ines nang maalala nga niya na parang nabanggit niya dati ang pangalan sa lalaki. Oo. May problema ba? Hindi ba siya pwedeng magkaroon ng pangalan na katulad ng babaeng hinahanap mo, ha? Ani pa nga ni Diego. Napalunok na nga lamang si Ines at tila ba napako na nga sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya akalain na muli nga niya makakaharap ang ama ng anak niya sa ganitong pagkakataon. Miss, totoo bang kasama niyo pa rin ngayon ang tatay ni Jasmine? Tila ba nagdududang tanong pa nga ni Raven kay Ines. Umawang naman ang bibig ni Ines at mas lalong hindi nga niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Hindi rin siya makapagsalita. Naanimoy na putulan na nga siya ng dila at sa isip-isip niya, lagot na. Mukhang nabuko na nga sila. Po? Tatay ko po? Biglang sabat naman ng batang si Jasmine na bakas na nga rin sa kanyang mukhang pagtataka. Dahil doon muling sumabat nga si Diego. Bilang pagputol nga sa anumang maaaring sabihin ng bata. Oo, totoo yun. Bakit ba hindi ka naniniwala? Pinsan ko mismo ang tatay ni Jasmine. Pwede ba? Wala rito ang mga taong hinahanap mo. Sa ibang lugar ka maghanap. Saka diba sabi mo, 8 taon nang lumipas? Sa tingin mo ba talaga, ganun sila kadaling magpakita sa'yo pagkatapos mo silang pabayaan at iwan? Kaya pwede ba, umalis ka na. Wala rin yung hinahanap mo dito.
Sagot naman at pagtataboy pa nga ni Diego kay Raven. Bahagyang sinamaan na nga lamang nang tingin ni Raven ang binatang si Diego bago niya muling tinitigan nga si Ines. Pasensya na sa abala, aalis na ako. Seryosong sambit na nga lamang ni Raven bago nga siya tuluyang umalis. Nang makaalis nga si Raven, doon lang din nakahinga ng maluwag si Ines. Diego, anong sinasabi mong pinsan mong tatay ni Jasmine ha? Kaagad na baling naman ni Ines sa binata. Oo nga po. Paano pa nangyaring ang pinsan mo po ang tatay ko? Tsaka sino pong pinsan mong tinutukoy mo, Kuya Diego? Usisa na nga rin ang batang si Jasmine. Bakas na bakas ang pagtataka sa mukha ng magina, kaya naman napakamot na nga lamang sa batok si Diego at inihanda ang sarili para magpaliwanag. Pasensya na Ines. Kanina kasi habang wala kayo, tanong ng tanong siya rito tungkol nga sa hinahanap niyang babae, tsaka anak daw niya. Nes daw yung pangalan, hindi naman Ines. Kaya lang magkatunog pa rin. Alam ko kasing kapag nalaman nung mokong na yun na Ines ang pangalan mo, baka ipilit niyang ikaw yung babaeng hinahanap niya. Alam ko naman na hindi ikaw yun dahil imposible yun. Kaya naman nag-imbento na lang ako na pinsan ko mismong tatay ni Jasmine. Paliwanag nga ni Diego. Sino ba yung lalaking yun, Ines? Mukhang mayaman ha. Biglang komento naman ni Aling Tess. Tingin ko mayaman talaga yun. Akala ko nga nung una na ikaw yung babaeng hinahanap niya eh. Pero syempre, sinabi namin na hindi namin kilala yung taong hinahanap niya. Magkaiba pa rin naman, diba? Ines tsaka Nes? Sabat pa nga ni Aling Faye. Hindi alam ni Ines kung magpapasalamat ba siya sa mga to at magiging masaya dahil itinanggi nga ng mga to na hindi siya ang hinahanap ni Raven. Pero sa loob niya medyo nakukonsensya nga siya. Lalo na at siya naman talaga yung pakay ni Raven. Thank you po sa inyo lalo na sa iyo Diego. Salamat. Yan na nga lang ang tanging nasabi ni Ines at tipid ng umiti. Sumapit na nga ang gabi at pauwi na nga sila. Diego, pwede pa tayong mag-usap? Untag nga ni Ines sa binata sa gitna ng paglalakad nila. Oo naman, mabilis na sagot naman ni Diego. At nag-usap na nga silang dalawa. Nagtungo nga sina Diego at Ines sa isang malapit na karinderya upang kumain na nga rin habang nag-uusap. Ang anak naman ni Ines na si Jasmine, ipinasabay na nga lamang niya pauwi kina Aling Tess dahil magkakapit bahay lang naman sila. Diego, salamat sa kanina ha. Salamat kasi, isanalba mo ko. Hindi ko kasi talaga alam kung anong dapat na gawin o dapat sabihin sa ganong sitwasyon. Panimulang turan pa nga ni Ines. Ano ka ba Ines? Wala yun, maliit na bagay lang yun. Saka ginawa ko lang naman ng dapat kong gawin bilang isang matalik na kaibigan. Nakaiting usal pa nga ng binatang si Diego. Pero Diego, may sasabihin sana ako sa'yo. Usal pa nga ni Ines sa tonong nag-aalinlangan at kinakabahan. Napakunot noong nga si Diego at kalmadong panguusisa naman na, ano yun? Ang totoo kasi niyan Diego, yung hinahanap ng lalaki kanina. Sa totoo lang kami talaga ni Jasmine yun. Kinakabahan nga na pag-amin nga ni Ines sa boses na pahina ng pahina. Oh, bakit parang hindi ka malang nagulat? Maya-maya patakang tanong pa nga niya sa binata ng hindi man lamang nagbago ang ekspresyon sa muka. Dapat ba ako magulat? Bakit pa ako magugulat kung alam ko naman na bago mo pa sabihin sa akin? Totoo naman. Pagtatapat naman ni Diego. Ha? Pero paano mo nalaman? Puno ng pagtatakang tanong naman ni Ines sa kaibigan. Hindi niya kasi mawari kung paano nito nalaman ang katotohanan. Samantalang wala pa naman siyang pinagsasabihan ng tungkol sa tatay ni Jasmine kahit kanino. Mahinang natawa naman ang binatang si Diego. Ines naman, para namang hindi tayo matalik na magkaibigan yan eh. Sa tagal na nating magtropa, tingin mo ba? Hindi pa kita kalala? Kanina pa lang nung pinuntahan natin si Jasmine, nahalata ko na sa'yo na parang may kakaiba kang kinikilos. Gulat na gulat ka kaya nang makita mo yung lalaking yun. Halos ayaw mong ipakita ang mukha mo. Siyempre, nagtaka ako nung una. Hanggang sa napadpad nga sa palengke yung lalaking yun para magtanong-tanong. At dun ko na kumpirma. Dun ko nalaman na hinahanap niya pala ang anak niya at ang babaeng nabuntis niya noon na may pangalang Nes daw. Ines, Nes!
Noong umpisa parang ayokong maniwala eh. Pero kasi, ikaw lang naman yung babaeng may pangalan na Ines sa lugar natin, na may anak pero walang tatay. Take note, 8 taon na rin nang nakalipas, kaya akmang-akma sa inyong mag-ina ang sinabi ng lalaki kanina. Alam ko naman na hindi ka magiging komportable na sabihin sa lalaking yun ang totoo, kaya nag-imbento na lang din ako para hindi ka niya paghinalaan. Ayon nga lang, nadulas ako, tatawag kita sa pangalan mo kaya malamang napapaisip na yun ngayon. Hindi ko rin kasi sigurado kung effective ba yung ginawa kong paggawa ng kwento eh. Mahabang paliwanag pa nga ni Diego. Hindi kaagad nakapag-react si Ines dahil bagya pa nga siyang nabigla sa mga sinabi nga ni Diego. Maya-maya lamang, matapos nga nilang kumain at mag-usap, ay nagyaya na nga si Ines na umuwi. Nagpumilit pa nga si Diego na ihahatid na nga niya si Ines, subalit pa naitanggi rin ang babae kaya wala nang nagawa pa si Diego at umuwi na nga lamang din ng mag-isa. Habang naglalakad nga si Ines sa kalsada ay bigla na nga lamang siyang napahinto nang mamataan nga niya si Raven na nakasandal nga sa kotse. Bakit ba nandito pa siya? Anong gagawin ko? Nakakainis naman. Pabulong na atungal pa nga ni Ines sa hangin bago nga muling nagsimulang maglakad. Balak nga ni Ines na wag nang pansinin ng lalaki at magkunwari na nga lamang na hindi niya ito napansin. Sa hindi inaasahan, bigla naman siyang dinawag nito sa kanyang pangalan. Dahilan para bumilis ang pagtibok ng puso niya, dulot ng kaba. Pauwi ka na? Usisa pa nga ni Raven. Obvious naman diba? Sarkastikong tanong pa nga ni Ines. Susungitan niya ito hanggang sa iwasan na nga siya ng lalaki. Kaya ganoon ang sinabi niya nang harapin nga niya ang lalaki. Bakit bang sungit mo sa akin, miss? May dalaw ka ba? Natatawang untag pa nga ni Raven. Napailing na nga lamang si Ines. Hindi ka siguro sanay na makakita ng gwapo no? Natatawa pa nga ang hirit ni Raven. Wow naman, GGSS ka naman masyado. Sarkastikong buwelta pa nga ni Ines. Anong GGSS? Walang ideyang tanong naman ni Raven. GGSS, gwapong-gwapo sa sarili. Bakit? Tingin mo ba ikaw lang ang gwapo rito? Hoy, huwag kang mahangin. Gwapo rin si Diego, masyado ka namang feeling dyan. Anas pa nga ni Ines sa lalaki. Nahanap mo na ba yung mga taong hinahanap mo? Pag-iiba nga ng usapan ni Ines, nagkukunwari nga siya na concerned sa hinahanap nito kahit ang totoo siya naman talaga ang hinahanap. Napailing lang naman ang lalaki. At saad nga ni Raven, hindi pa eh. Ayoko naman kasing bumase lang sa hinala ko at kutob. Makahulugan nga na tugon nga ni Raven sa seryosong boses habang direktang nakatitig sa mga mata ni Ines. Napalunok na nga lamang si Ines. Bahagya siyang kinabahan dahil tila ba alam nga niya ang ibig sabihin ng sinabi ng lalaki. Subalit hindi niya yon ipanahalata. Ganun ba? Sana nga maharap mo na sila. Nakakalungkot ngang isipin na hindi mo nakasama ang anak mo eh. Pero isipin mo rin yung mag-ina. Pwedeng hindi naging ganun kadali para sa kanila na pinabayaan mo sila noon. Pero pwede rin naman na okay sila ngayon at hindi ka nila kailangan. Sinasabi ko lang to dahil babae at ina rin ako. Mabuti na nga lang at ako ay pinanindigan ng tatay ni Jasmine. Alam mo, hindi rin kasi naging maayos ang relasyon namin dati. Pero dahil nagkaroon kami ng anak, hindi niya ako iniwan at pinabayaan. Pero ipagdarasal ko rin na sana mahanap mo sila. Litanya pa nga ni Ines na talagang pinanindigan ang kwentong inimbento ni Diego sa kanya. Well, sana nga mahanap ko na rin sila kaagad. Kasi siguro nga, pinabayaan ko sila ng matagal na panahon. Pero ang totoo niyan, willing naman talaga akong bumawi. Isa pa, hindi naman maialis na may karapatan pa rin ako sa bata. Seryosong usal naman ni Raven na hindi inaalis ang tingin sa mga mata ni Ines. Nakatitig lang silang pareho sa mga mata ng isa't isa. Tila ba ang isa't isa rin ang pinaparinggan ng mga sinasabi nga nilang may kahulugan. Siya nga pala, hindi ka pa ba uuwi? Gabi na, dayo ka pa naman dito. Hindi mo alam pero maraming loko-loko rito. Lalo na kapag may dayo. Mag-ingat ka na lang ha. Pero I suggest na umuwi ka na ngayon. Mahirap na
At baka ano pang mangyari sa'yo. Kailangan mo pang hanapin yung anak mo, diba? Biglang paglilihis nga muli ni Ines sa kanilang usapan ni Raven. Napatango-tango na nga lamang si Raven. You're right, kailangan ko na ngang umuwi. Ikaw ba? Pauwi ka na ba? Ihatid na kita. Alok pa nga ni Raven sa babae. Hindi na. Malapit lang naman yung bahay namin dito eh. Diyan na lang sa may pangalawang kanto. Lalakarin lang. Isa pa taga rito ako kaya sige na. Umuwi ka na, mauna ka na dahil masyado nang malalim ang gabi. Pasimpleng pagtataboy nga at pagtanggi ni Ines sa lalaki. Nagpaalam na nga rin si Raven sa kanya, saka sumakay na nga sa loob ng kanyang kotse at pinaharurot na nga ito. Sinundan lamang ng tingin ni Ines ang kotseng papalayo hanggang sa mawala na nga ito sa paningin niya. Umuwi si Ines na mabigat ang loob. Hindi rin siya kaagad nakatulog kakaisip kay Raven. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit bigla na lamang itong nagpakita para hanapin sila. Anong nakapagpabago sa isip ni Raven? Gayong noon, nang i-text nga niya ito at ipinaalam sa kanya na buntis siya, bale wala lang naman sa lalaki. Hindi makakalimutan ni Ines ang araw na yon. At simula rin nun, itinaga na talaga niya sa bato na walang kikilalaning ama ang kanyang anak na si Jasmine. Niyakap nga ni Ines ang anak niyang si Jasmine na siyang mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Hindi niya alam kung ano ang motibo ni Raven at ngayon ay hindi siya mapanatag. Kinabukasan nga, hindi pa rin mawala-wala sa isipan nga ni Ines ang lalaking si Raven at sa paghahanap nga nito sa kanila. O Ines, ayos ka lang ba? Anong problema? Pansin ko kanina ka pa tulala dyan Ni hindi ka man lang nagtatawag ng customer. Wala ka ring sigla, may sakit ka ba? Biglang po napanga ni Aling Tess kay Ines. Napakurap-kurap naman si Ines nang lumingon nga siya kay Aling Tess. Ayos lang po ako. Hindi lang po talaga ako nakatulog ng maayos kagabi. Pagdadahilan na nga lamang ni Ines. Mama, sigurado ka po bang ayos ka lang po? Kung gusto niyo po, pwede ka naman pong umuwi para magpahinga. Ako na lang pong bahala rito na magtinda po ng isda. Magpapatulong na lang po ako kay Kuya Diego. Saad naman ng batang si Jasmine. Hindi anak, ayos lang si mama, okay? May iniisip lang ako at hindi lang talaga ako nakatulog ng maayos kagabi. At saka, ikaw dapat ang sinasabihan ko niyan eh. Hindi ka naman obligado na tulungan ako dito anak. Wala ka bang assignment na dapat gawin? Lunes na bukas at may pasok ka na. Sigurado ka bang wala kang gagawin? Usisa pa nga ni Ines sa bata. Wala na po mama. Maaga ko pong tinapos kahapon lahat ng assignments ko para makatulong po ako dito sa inyo sa pagtitinda. Nakangiting sagot pa nga ni Jasmine sa kanyang ina. Naku, napakabait at napakasipag naman talaga ng anak ko. Dahil dyan, bibilihan kita mamaya ng laruan. Anong laruan ang gusto mo anak? Mama, wag na po. Big boy na po ako eh. Hindi ko po kailangan ng laruan. Mas mabuti po na itabi niyo na lang po yung pera para po sa mga mas importante pong dapat na paggastusan. Tanggi naman ni Jasmine. Sigurado ka ba anak? Tanong ni Ines. Tumango-tango naman ang bata. Napangiti na nga lamang si Ines dahil sa pagiging mabuting anak ni Jasmine. Sa kanya, practical din ito at hindi katulad ng ibang bata na sanay sa luho. At isa yun sa pinagpapasalamat ni Ines. Sa may kapal dahil nabiyayaan nga siya ng isang mabait at masipag na anak. Isda po kayo riyan. Bili na po kayo. Sariwang-sariwa pong mga tinda namin. Bili na po kayo. Pahiyaw pa nga na pag-aalok nga ni Jasmine sa mga customer. At karamihan nga sa mga taong naroon ay napapangiti na nga lamang dahil sa pagiging cute ng batang si Jasmine. Talaga bang sariwang mga paninda nyo? Nakangiting tanungan ng isang ginang na siyang lumapit nga sa pwesto nila. Opo, sariwa po lahat yan kaya bumili na po kayo. Masiglang tugon naman ni Jasmine sa ginang. Talaga? Alam mo tingin ko mabuti kang bata. Dahil dyan parang gusto kong ubusin at bilhin lahat ng panindang isda nyo eh. Saad pa nga ng ginang. Talaga po? Hindi makapaniwalang usal pa nga ni Jasmine. Oo, willing akong bilhin lahat ng to. Dahil cute ka at mabuting bata. Tinutulungan mo ang nanay mo na maghanap buhay. Pero nasan ba ang tatay mo? Hindi ba dapat tatay mong naghahanap buhay para sa inyong mag-ina?
Bahagyang natigilan nga si Ines. At Jasmine, sa itinanong nga ng babae, sa hindi maipaliwanag nga na dahilan, muling nakaramdam nga ng munting kaba si Ines sa loob nga niya, lalo na nang magtama ang mga mata nila ng ginang. Sinipat niya ang kabuuan ng babae at halatang mayaman nga ito. Bili na po kayo. Sigurado naman po na sariwa lahat ng yan. Saad na nga lamang ni Ines na hindi sinagot ang tinanong nga ng ginang. Nakikita kong masipag kang babae, iha. Pero hindi ba dapat nasa bahay ka at nagpapahinga habang ang tatay ng anak mo ang dapat na kumakayod para sa inyo? Tugon naman ng ginang na siyang hindi inaasahan ni Ines na ibabalik din pala ang tanong nito kanina sa kanila. Tama po kayo, pero may trabaho rin naman po ang tatay ng anak ko. Sadyang mahirap lang po ang buhay dahil hindi naman po kami mayaman. Kaya kailangan ko rin kumayod para sa pamilya natin. Pagrarason naman ni Ines. Ngumisi naman ang ginang at napansin nga ni Ines na tila ba'y may kakaiba nga sa ngising yun. Kinukutuban nga siya at baka hinuhuli lamang siya nito at mo'y may kinalaman nga ang lalaking si Raven. At hindi nga nagkamali si Ines nang matanaw nga niya ang dalawang lalaking palapit mismo sa kinaroroonan nga ng ginang. Ang isang lalaki ay tila ba kasing edad lamang ng ginang, habang ang isa pang lalaki walang iba kundi si Raven. Ma'am, may nabili na ba kayo? Tanong pa nga ni Raven sa ginang na kanya palang ina. Meron na, bala ko kasing pakyawin yung paninda nila dahil natutuwa ako sa batang to. Mabait at cute at matulungin na sa magulang. Nakuha niya ang atensyon ko. Nakangiting sagot pa nga ng ginang kay Raven. Sir Raven, kayo po ulit? Sila po pala mga magulang mo? Biglang sabat naman ni Jasmine nang makita nga niya ang lalaking si Raven. Oo, masaya akong makita ka ulit. Nakangiting sabit naman ni Raven sa bata. Teka, magkakilala pala kayo ng batang to? Hindi makapaniwalang sabat pa nga ng ina ni Raven. Oho, kahapon po kasi aksidente po akong nahulog sa putikan at tinulungan po niya ako. Salamat nga po pala ulit sa pagtulong po niya sa akin Sir Raven. Ani pa nga ni Jasmine. Walang anuman yun. Siya nga pala, okay lang ba sa inyo kung bibilhin namin lahat ng paninda nyo? Tanong pa nga ni Raven. Oo naman po, para po makauwi na rin po kami kaagad. Nang sa ganun po ay makapagpahinga na po si mama kasi medyo masama daw po yung pakiramdam niya Mabilis nga nasagot naman ng batang si Jasmine. Tignan mo nga naman masama na pala ang pakiramdam mo, iha. Pero mas pinili mo pa rin magtrabaho ngayon para sa pamilya ninyo. Kung ako dyan sa asawa mo, hindi ka dapat niya hinahayaan na kumayod. Dapat siya tong gumagawa ng paraan para mabuhay kayong pamilya. Tila ba nahahabag pa nga? Natanong nga ng ina ni Raven. Ang totoo po niyan, wala naman pong asawa si mama. Wala po akong tatay. Biglang pag-amin nga ni Jasmine sa malungkot na boses. Kaya ikinagulat nga yun ni Ines. Nanlaki nga ang kanyang mga mata. Ha? Wala kang tatay pero ang sabi ng mama mo kanina, may trabaho ang tatay mo. Takang reaksyon naman ng ina ni Raven. Ang totoo po kasi niyan, kailan lang po talaga niya nakilala ang tatay niya. Nagkahiwalay po kasi kami dati. Hindi pa po kami mag-asawa kasi hindi pa po kami kasal. Medyo nagkaroon din po ng sama ng loob ng anak ko sa tatay niya kaya hanggang ngayon po hindi niya pa rin matanggap na may tatay siya. Nag-aalinlangan na nga lamang na pagpapalusot pa nga ni Ines. Ah, ganun ba? Tugon na nga lamang ng ina ni Raven. Ngunit batid nga ni Ines na parang hindi nga ito kumbinsido sa sinabi niya. Sa huli pinakyaw na nga lamang ni Raven ang lahat ng tindang isda ni na Ines. Maraming salamat po, Mrs. Just call me Mrs. Alcantara. Nakaiting sagot pa nga ng ginang. Maraming salamat po, Mrs. Alcantara. Nakaiting pasalamat na nga lamang ni Ines sa ginang dahil nga sa pag-ubos nga nito sa kanilang paninda. Dahil nga roon, kaya naman maagang nakauwi sila Ines at ang kanyang anak sa kanilang bahay. Anak, parang nabalitaan ko na mayaman daw yung pumakyaw ng lahat ng paninda nyo. Biglang usisa nga ng ama ni Ines habang magkakasama nga silang kumakain. Opo, Lolo. Si Sir Raven po tsaka yung magulang po niya.
Si Sir Raven din po yung taong tumulong po sa akin kahapon nung mahulog po ako sa putikan. Pagkukwento pa nga ng batang si Jasmine. Ganun ba? Eh di kung ganun talaga mabait nga ang kanilang pamilya. Komento naman ng nanay ni Ines. Opo, totoo po yan, Lola. Lalo na po si Sir Raven, nakakaawa nga po siya eh. Kasi po hanggang ngayon ay hindi niya pa po nahanap ang anak niya. Kwento pa nga ng batang si Jasmine. Ha? Bakit na po nawawala ba ang anak niya? Usisa pa nga ng lola ni Jasmine. Kaya po kasi siya nandito sa lugar natin dahil daw po hinahanap niya po yung anak niya. Ang nanay po ng anak niya, 8 taon na raw po kasing nakalipas at gusto niya raw pong makabawi dun sa anak niya. Naisip ko nga po, ang swerte po ng anak niya kasi sino naman po siya kasi hinahanap siya ng tatay niya. Samantalang ako po, hindi ko po alam kung hinahanap po ba ako ng sarili kong tatay. Malungkot na hayag pa nga ni Jasmine. Bigla tuloy na paubos Ines nang bigla nga siyang nabilaukan dahil sa mga sinabi nga ng kanyang anak. O Ines, ayos ka lang ba? Ito, minom ka ng tubig. May pag-aalalang konsulta naman ng kanyang tatay at tinabutan na nga lamang si Ines ng isang basong tubig na siyang nilagok nga naman ni Ines. Siya nga ako po pala, nasan po pala si tita? Tanong nga ni Ines. Naani mo ay iniiba nga ang usapan nila. Nandun siya sa kwarto niya nagpapahinga. Sagot ng ina ni Ines. Eh, kailan po siya sasabay sa atin na kumain? Malungkot na usal pa nga ni Ines at napabuntong hininga. Pagkatapos nga nilang kumain na natili nga si Ines at ang anak niyang si Jasmine sa kanilang kwarto. Mama, may gusto po sana akong itanong sa inyo. Panimulang sambit nga ni Jasmine sa kanyang ina. O ano yun anak? Mama, nagugulhan lang po kasi ako eh. Bakit po pala kayo nagsisinungaling kina Sir Raven na may tatay po ako? Tsaka bakit nyo rin po pala sinasabi na pinsan mo po yung tatay ko? I mean pinsan po ni Kuya Diego. Hindi naman po yung totoo, di ba po Mama? Dire-diretsong usisa pa nga ng batang si Jasmine na siyang ikinabigla nga ng kanyang inang si Ines. Napalunok nga si Ines at napatitig nga sa kanyang anak habang nag-iisip ng maaari nga niya gawing palusot. Jasmine anak, huwag mo sanang mamasamain pero ginawa lang naman namin yun ni Kuya Diego mo kasi. Ayaw lang namin na isipin ni Raven na tayo yung hinahanap niya. Alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Wala ka ring tatay na kinalakhan. 8 taong gulang ka rin. Tugma dun sa bagay na sinasabi ni Raven patungkol sa sitwasyon din natin. Na siya namang nagkataon lang din naman lahat. Kaya hindi malabang mag-isip ng kung ano yun. Ayoko naman nagulhin nila tayo anak. Sana maintindihan mo. Malumanay nga ang boses. Napaliwanag nga ni Ines sa kanyang anak. Pero Mama, nasa na po ba talaga ang tatay ko? Wala na po ba talaga siyang pakialam sa akin? Ayaw niya po ba sa akin bilang anak niya kasi pinabayaan niya lang po tayo? Hindi po ba tayo mahalaga para sa kanya kaya baliwala po tayo? Eh di kung ganun, sana si Sir Raven na nga lang po talaga ang tatay ko. Mangiyak-ngiyak pa nga nasambit nga ng batang si Jasmine sa kanyang ina. Anak, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Pag-aalo na nga lamang ni Ines sa bata nang yakapin nga niya ito. Hindi porkit hindi natin kasama ang tatay mo, ibig sabihin wala na siyang pakialam sa'yo. Yun na nga lang ang tanging nasabi ni Ines dahil hindi nga niya alam kung paano pa nga siya magpapaliwanag. Hindi na nga rin napigilan ni Ines ang pagpatak ng mga luha niya mula sa kanyang mga mata dahil nahihirapan nga siya sa sitwasyong kinalalagyan niya. Naawa siya sa kanyang anak dahil kahit ano pa man ang dahilan, karapatan pa rin ng bata na makilala ang kanyang ama. Ngunit magtatalo nga ang isip niya sapagkat hindi pa rin mawala-wala sa memorya niya ang ginawang pagbaliwala nga sa kanila noon ni Raven. Kaya naman nagtataka siya kung bakit bigla na nga lamang itong nagpakita. Hindi na nga alam ni Ines kung ano ang dapat niyang gawin o kung ano ba ang dapat niyang pairalin. Ang nararamdaman ba ng kanyang anak o ang personal nga niyang nararamdaman at mga dahilan. Sa kabilang banda, nagkaroon naman ng diskusyon ng pamilyang Alcantara sa sala na siyang kakauwi nga lamang sa kanilang mansyon matapos nga nilang magtungo sa palengke kung nasa ng mag-ina. Raven, ang babaeng yun na sinasabi mong Ines, ang pangalan, posibilidad na siyang babaeng nabuntis mo noon?
Unang usisa nga ni Mrs. Alcantara. Yes, Mom. Bukod sa pareho, well, medyo magkapareho ng pangalan. Magkahawig din sila. Nes ang alam kong pangalan niya pero ang pangalan nito Ines. Siguro nga 8 taon na ang lumipas pero kahit papaano, may pakiramdam pa rin ako na siya yung nakasama ko nung isang gabi. Tugon naman ni Raven. Kaya lang, sinabi kasi nung lalaki, nakakilala niya na may tatay siya. Tapos kinuwento niya rin sa akin na pinsan daw niya yon. While pwede namang nagsisinungaling sila, ibig kong sabihin, may tendency na sinabi niya lang yon para hindi maisip ni Raven na sila ang hinahanap natin. Saad naman ng ama na Raven. May point ka, Han. Pagsang-ayon nga ni Mrs. Alcantara sa kanyang asawa. Parang kanina nga napansin ko na parang hindi pa nga siya sigurado sa mga sinasabi niya. Lalo na noong sumabat yung bata para sabihin na wala siyang ama. Bilang inang pinoprotektahan ng anak, madali lang din para kay Ines na mag-imbento ng kwento at sabihin na may tatay nga talaga yung bata. Kahit naman siguro ako, kung ako ba naman ang mag-aalaga sa anak ko sa loob ng 8 taon na walang tulong ng ama niya, malamang sa malamang hindi ko rin basta ibibigay yung anak ko sa tatay. Parang kabuti na bigla na nga lamang sumulpot. Dagdag pa nga ni Mrs. Alcantara at tumingin nga sa kanyang anak na si Raven. Mom, handa naman po akong bumawi sa mga pagkukulang ko eh. Natakot lang po talaga ako noon at hindi pa ako handang maging ama. Kaya hinayaan ko na nga lamang po siya noong sinabi niya sa akin through text na nabuntis siya. Pero pinagsisihan ko naman yun eh. Kung maibabalik ko lang talaga ang panahon nung sinabi niya sa akin na buntis siya, kaagad ko siyang pupuntahan. Depensa pa nga ni Raven sa kanyang sarili. Ang kaso, hindi mo na maibabalik ang nakaraan, Raven. You're too immature that time. Kaya ngayon ang dapat mo lang gawin, makuha ang loob ng ina ng bata. Patunayan mo na nagbago ka na talaga para makasama din natin ang apo ko. Isa pa, wala naman siyang dapat na ikatakot dahil hindi naman natin kukunin sa kanya ang bata. Dahil bilang ama, may karapatan ka pa rin naman sa anak nyo. Kung bakit ba naman kasi, kailan mo lang sinabi sa amin ang tungkol doon? Kung sana sinabi mo ng mas maaga, edi sana subaybayan natin ang paglaki ng apo ko. Sabi pa nga ni Mrs. Alcantara. Namutawi nga ang katahimikan sa buong mansyon nang wala nang magsalita pa maski isa sa kanila. Hanggang sa maya-maya pa biglang tumawag nga kay Raven. Kaagad namang sinagot nga ni Raven ang tawag at seryoso nga itong kinausap. Sino yun? Anong pinag-usapan nyo? Usisa nga ng ina ni Raven. Yung isa sa tauhan ko na inutusan ko mag-imbestiga para alamin kung totoo ba yung sinabi sa akin ni Ines na may tatay nga talaga si Jasmine. Sagot naman ni Raven. Oh, ano raw? May nalaman ka ba? Usisa pa nga ni Mrs. Alcantara. Tumango naman si Raven. Yes, Mom. Confirmed. Nagsisinungaling nga lang si Ines na may tatay si Jasmine. Base sa sinabi ng tauhan ko, hindi raw totoo na pinsan nung Diego ang tatay ng anak ni Ines. Nalaman ko rin na wala talagang kinalalang ama ang bata simula nung ipinanganak siya 8 years ago. Turan pa nga ni Raven. So, sinasabi mong sila na talaga yung hinahanap mo, na yung Ines na yun pala, na nasa palengke pala ang babaeng nabuntis mo. At yung cute niyang anak naman, ang apo namin? Pagkumpirma pa nga ni Mrs. Alcantara sa kanyang anak. Mukhang ganun na nga, Ma'am. At sigurado ako ron, kinumpirma ko lang kaya nag-utos ako ng tao para alamin ang totoo. Mabilis na sagot pa nga ni Raven. So ano na lang ang balak mo ngayon, anak? Tanong naman ng ama ni Raven. Sa ngayon, kailangan ko munang mapalapit sa anak ko at kay Ines. Susubukan ko pong paaminin siya na anak ko talaga si Jasmine. At isa pa, wala naman akong karapatan na biglain sila. Dapat maghintay ako kung kailan sila magiging ready. Tugon pa nga nito. Gagawin ko rin po ang lahat dahil ngayon, desidido na talaga akong buuin ang pamilya ko. Sa isip-isip nga ni Raven. Kinabukasan, araw ng Lunes, pumasok nga sa eskwelahan ng anak ni Ines na si Jasmine bilang elementary student. Maagang nagsara nga rin ang kanyang paninda para sunduin nga ang anak sa school. Excited nga si Ines
na makita ang anak dahil kahit ilang oras lamang itong nawali sa kanya, namimiss na nga niya talaga ito kaagad. Subalit hindi niya inaasahan ang makikita niya pagdating nga niya sa school. Natigilan siya at napahinto sa paglalakad nang matanaw nga niya ang anak niya habang kausap ang isang pamilyar na lalaki. At yun ay ang ama nito na si Raven. Unti-unting nagkaroon nga ng pangamba si Ines, kaya naman dali-dali nga niyang nilapitan ang kanyang anak. "Anong ginagawa mo rito? Bakit kausap mo ang anak ko?" Aligaga na tanong pa nga ni Ines nang kunin niya palayo ang anak na si Jasmine. Umayos naman ang tayo si Raven dahil kanina pa nga nakaluhod dito habang kausap nga nito ang bata. "Chill ka lang, Ines. Wala naman akong masamang intensyon." Turan pa nga ni Raven. "Wala? Kung wala, bakit ka nandito? Sa school mismo ng anak ko?" Nagdududa pa ngang ani nga ni Ines sa lalaki. "Napadaan lang ako. Nagbabaka sakali na baka dito ko makita ang anak ko. Nagkataon naman na nakita ko si Jasmine, kaya nagkwentuhan na rin kami." Kalmadong sagot pa nga ni Raven. "Pwede ba, Raven? Kung gagawa ka lang naman ng dahilan, sana naman yung kapanipaniwala pa. Aminin mo nga sa akin, may masama ka bang balak sa anak ko, ha? Balak mo ba siyang kidnapin, ha?" Prangka pa nga na tanong nga ni Ines sa lalaki. "At bakit ko naman gagawin yon? Come on, Ines. I'm not a bad person. At wala akong masamang intensyon kay Jasmine. Saka, bakit ka ba nag-iisip na may gagawin akong masama sa anak mo? Magulang din ako. Isa rin akong ama." Ani pa nga ni Raven. "Sa tingin mo ba, may taong magtitiwala sa katulad mong bigla na nga lamang sumulpot dito sa lugar namin? Oo nga, nang sabi mo isa ka ring magulang, pero hindi mo pa naman naranasan na maging ama dahil hindi ka naman nagpakaama sa anak mo, hindi ba? Kaya ngayon, nang dadamay ka ng hindi mo kakilala habang hinahanap mo ang mag-ina mo. May halong panunumbat na nga sa tono nga ng babae, dahilan para matahimik nga si Raven. Napapikit na nga lamang si Ines dahil hindi na nga talaga niya napigilan ang kanyang sarili. Huling-huli na nga siya. Bigla ring nalungkot ang reaksyon nito na animoy nasaktan sa mga sinabi ni Ines. Mama, wag ka na pong magalit kay Sir Raven, please. Wala naman po siyang ginagawang masama eh. Gusto lang naman po niyang ihatid po ako pa uwi para safe daw po akong makakarating sa bahay. Sabat pa nga ni Jasmine na dinedepensahan nga ang lalaki na hindi nga niya batid ang kanyang tunay na ama pala ito. Sorry anak, hindi naman ako galit sa kanya, nag-aalala lang kasi ako sa iyo dahil sa panahon ngayon, mahirap ang magtiwala sa kung sino-sino. Saad naman Ines sa kanyang anak. Naiintindihan kita Ines, pero wag mo naman sanang isipin na ipapahama ko ang anak mo dahil hindi ko gagawin yun. By the way, ihahatid ko na kayo pa uwi. Alok pa nga ni Raven sa mag-ina. Salamat na lang pero hindi na. Kaya naman naming mag-commute pa uwi. Kagad natanggi naman ni Ines sa alok nga nito sa kanila. Mama, sige na po. Sumabay na po tayo kay Sir Raven. Pakiusap naman ng batang si Jasmine sa kanyang ina. Kaya naman bahagyang umawang na nga lamang ang labi ni Ines kung saan batid nga sa reaksyon niya na hindi siya makapaniwala na tila ba nakukuha na nga ng lalaki ang loob ng bata. Bandang huli, wala na ngang nagawa pa si Ines, kundi ang pumayag na nga lamang din sa nais nga ng kanyang anak dahil hindi nga rin niya naman ito matiis, lalo na at mukhang gustong gusto talaga nito na sumama sila kay Raven. Ang batang si Jasmine ay nasa backseat habang malawak ang ngiti. Si Ines naman ay nasa passenger seat na siyang nasa tabi nga ni Raven kung saan hindi maipinta ang mukha nitong nakabusangot. Alam mo, nababawasan ang ganda ng isang babae kapag nakasimangot. Sayang naman yung ganda mo kung mananatili kang nakabusangot dyan. Biglang biro na nga lamang ni Raven sa babae na nasa kanyang tabi. Hindi ko kailangan ng opinyon mo, pagdataray naman ni Ines. Mahinang natawa na nga lamang si Raven at bahagyang sinulyapan si Ines. Gusto niyo bang kumain muna? Tingin ko kasi pagkain lang talaga ang solusyon para maalis ang pagiging masungit ng isang magandang dilag. Hirit pa nga nito habang nakapukol nga
ang kanyang atensyon sa pagmamaneho. Sige po, Sir Raven. Kumain po muna tayo. Nagugutom na rin po kasi talaga ako eh. Natutuwang usal naman ng batang si Jasmine. Automatiko naman na napalingon naman si Raven kay Ines. Bolero ka pa rin talaga no? Sikmat nga ni Ines sa lalaki. Ano? Anong ibig mong sabihin na bolero? Ibig sabihin nagkakilala na tayo dati? Sad pa nga nito. Napamulagat na nga lamang si Ines nang kanyang mapagtanto ang sinabi niya. Siyempre hindi. Dagling pagdedenay nga ni Ines. Nagkamali ka lang ng pagkakaintindi. Ang sabi ko bolero ka. Maglinis ka nga ng tenga mo. Singhal pa nga ni Ines. Sige, sabi mo eh. Tanging nasabi na nga lamang ni Raven habang palihim ng umisi. Nagtungo nga sila sa isang restaurant kung saan labis na natuwa nga ang batang si Jasmine dahil sa masasarap na pagkain na kanilang kinain. Si Ines naman, tahimik lang dahil bigla na nga lamang sumagi sa isip niya na magiging maganda pala talaga ang buhay ng anak niyang si Jasmine kung sakaling hindi nga sila pinabayaan noon ni Raven. Kung sakaling pinanagutan nga niya ito. Nakaramdam ng panghihinayang nga si Ines, hindi para sa sarili kundi para sa kanyang anak. Sandaling nagpaalam nga si Jasmine na magbabanyo nga muna kaya naman naghintay nga siya sa parking lot. Pareho nga silang nakasandal sa kotse at para nga sa kanila ay nasa awkward na sitwasyon nga sila. Nasaan ang tatay ni Jasmine? Biglang pagbubukas nga ni Raven ng usapan at yun nga ang tanong na ayaw nga talagang marinig ni Ines. Bakit ba tinatanong mo pa rin yan? Sa pagkakaalam ko ilang beses ko nang na-explain sa'yo ang tungkol sa tatay ng anak ko. Malamig ang boses, natugon naman ni Ines. Napangisi naman sa Raven at tumayo nga sa mismong harapan ni Ines. Ines, bakit parang napakahirap para sa'yo na aminin ng totoo? Makahulugan pang ang tanong nga ni Raven sa babae. Napakunot na utuloy si Ines. Anong ibig mo sabihin? Maang-maangan pa nga na tanong nito. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Seryoso ang boses nga na sagot nga ni Raven. Biglang naglandas ang kanyang kamay patungo sa mukha ni Ines kung saan kinuha nga nito ang ilang hibla ng buhok ng babae at inilagay nga sa likod ng tenga nito. Napakaganda mo pa rin talaga. Komento pa nga ni Raven nang bahagya nga niyang haplusin ang pisngi ng babae dahilan para mapasinghap si Ines. Nung gabing yon, magkasama nating pinawi ang kalungkutan ng isa't isa. Isang gabi ngunit hindi ko nakalimutan. Dahil nagbunga yon ng isang batang maipagmamalaki ko sa lahat. Bulong pa nga ni Raven sa tenga mismo ni Ines. At tiyak akong hindi mo rin makakalimutan ang maligaya nating gabing yon. Dugtong pa nga niya. At tama siya sa kanyang sinabi dahil tila ba naging sariwa ang lahat ng nangyari sa kanila noon para kay Ines. Halos hindi na nga makahinga si Ines dahil tila ba nasa karera ang puso niya. Naani mo'y nakikipag-unahan sa bilis ng bawat pagtibok nito. Muling nanumbalik nga ang pakiramdam noon na siyang kanyang naramdaman nang may mangyari nga sa kanila ng lalaki na kilala lamang niya sa bar na kanyang pinuntahan noon. Pareho silang malungkot at may pinagdaraanan noon ng mga panahong yun kaya mabilis nga silang nagkasundo hanggang sa humantong nga sa paglalaro nga nila ng apoy gawa ng kalasingan. Sabi na nga ba hindi lamang nagkataon na pilit kang lumalapit sa amin ng anak ko. Yung sa palengke, nung gabing kinausap mo ko, yung mga magulang mo na bigla na nga lamang ding pinakyaw yung paninda namin at yung pagpunta mo sa school. Biglang reaksyon nga ni Ines. Nang unti-unti nga niyang mapagtanto na tila ba pinaglalaroan lamang siya ng pamilyang Alcantara at tila kinukuha lamang ng sadya ni Raven ang kanyang loob. Pero napangisi naman si Raven. Sabihin na nga nating hindi talaga nagkataon lahat ng yon. Dahil nang unang beses pa lang na nakita kita, alam ko na sa sarili ko na ikaw talaga yung babaeng hinahanap ko. Pero masisisi mo ba ako? Gayong hindi mo naman inaamin sa akin ng totoo? Napakunot noo nga ang babae. Wow ha? Bakit tingin mo ba? Ganun lang kadali na sabihin sa'yo ang buong katotohanan? Na ako yung babaeng naka one night stand mo at nabuntis mo 8 years ago
Pero binaliwala mo lang pagkatapos kong sabihin naman sa'yo dati na nabuntis mo ko. Tapos ngayon, after how many years bigla ka nalang magpapakita para sabihin na hinahanap mo kami? Bakit? Narealize mo na bang gusto mo na ring magpakatatay sa anak mo kung kailan ka ready? Samantalang ako sa tingin mo, handa ba ako dati? Lalo na't magiging single mom ako. Sa tingin mo ba matutuwa akong malaman yon na pwedeng ilayunin niyo sa akin ang anak ko, ha? Sunod-sunod pa nga nasumbat nga ni Ines sa lalaki. Ines, makinig ka. Hindi ko o namin ilalayo si Jasmine sa'yo. Alam kong nagkamali ako at nandito ako para itama lahat ng pagkakamali ko sa mga nakalipas na taon at hindi para dagdagan pa yon. Just give me a chance. Napatunayan sa'yo na nagsasabi ako ng totoo. Pagsusuma mo naman ni Raven. Ines, please. May karapatan pa rin naman ako kay Jasmine. May karapatan pa rin ako sa anak nating dalawa. Hayaan mo naman sana akong makabawi. Gusto ko siyang makasama. Gusto ko kayong makasama. Dagdag pa nga na usal ni Raven. Sir Raven? Kayo po ang tatay ko? Biglang sulpot nga ng batang si Jasmine, kaya kagad ngang napalingon sina Raven at Ines sa kanilang anak. Anak, kinakabahan nga na sambit nga ni Ines. Sir Raven, totoo po ba na kayo po ang tatay ko? Tanong pa nga ni Jasmine muli kay Raven, subalit na natiling tahimik sa Raven at hindi sumagot. Sa halip, sumulyap lamang ito kay Ines. Nirerespeto niya kasi sa babae kung handa na ba ito na malaman nga ng kanyang anak ang katotohanan. Mama, totoo po bang si Sir Raven po ang tatay ko? Usal nga ng bata at bumaling nga ito sa kanyang ina. Humugot naman ng isang malalim na buntong hininga si Ines bago marahan na tumango-tango bilang tugon sa kanyang anak. Dahil doon ay muling bumaling nga si Jasmine kay Raven at nilapitan nga ito. Sir Raven, kayo po pala talaga ang tatay ko? Usal nga ng bata, sa kasunod-sunod nga na dumaloy nga ang mga maliliit na butil ng kanyang luha mula sa kanyang mata. Iniluhod naman ni Raven ang kanyang isang paa upang maging kapantay nga niyang bata. Oo Jasmine, ako nga ama mo. Wika nga nito pagkatapos ay niyakap nga ang kanyang anak. Napahagulgol na nga lamang si Jasmine habang nakayakap nga sa kanyang ama. Nanatiling nakatayo naman si Ines habang pinagmamastan ang mag-ama. Aaminin niya, tila ba may kung anong tinik ang natanggal mula sa loob ng kanyang dibdib. Bukod pa ron, masaya pa rin siya para sa kanyang anak dahil alam niyang matagal na nga itong sabik na makasama at makilala nga ang kanyang ama. Habang nasa biyahe, hindi pa rin magawang makaimik nga ni Ines. Sinulyapan nga naman niya ang anak niyang si Jasmine na siyang nakahiga at natutulog nga sa backseat. Nakatulog din kasi ito matapos nga nitong umiyak kanina nang malaman ng totoo na si Raven pala ang kanyang ama. Nang makauwi nga sila sa bahay ni na Ines, laking pagtataka ng mga magulang Ines, kabilang na nga ang kanyang tiyahin, nang makita nga nito si Raven na buhat-buhat nga ang batang si Jasmine na mahimbing pa rin ang tulog. Itinuro nga ni Ines kung saan ang kwarto nila para maidala na nga ito roon bago nga sila nagtungo sa sala para ipaliwanag sa mga magulang nga ni Ines ang katotohanan. Ma, pa, tita si Raven po pala. Siya po ang tatay ni Jasmine. Walang paligoy-ligoy na nga nasaad nga ni Ines sa mga to. Namutawi naman ang gulat sa mukha ng mga magulang nga ni Ines sa kanilang nalaman. Good evening po. Ako naman po si Raven Alcantara. Ako po ang totoong tatay nga ni Jasmine. Magalang napakilala nga ni Raven. Ikaw ang lalaking nakabuntis sa anak ko? Usisa na nga man ni Ines. Opo. Magalang na sagot na nga lamang ni Raven at napayuko. Bakit ngayon ka lang nagpakita at nagpakilala? Seryosong tanong naman ng tiyahin nga ni Ines. Sabay sabi pa nga, ilang taon na ang lumipas? 8 taon na, hindi ba? Bakit ngayon lang naisipan na lumitaw? At bakit ngayon ka lang nakapunta dito? Dagdag pa nga nito, napayuko na nga lamang ang lalaki. Pasensya na po. Tanging sagot na nga lamang ni Raven at batid sa boses nito ang kaba. Pasensya? Tingin mo ba mabubura ng paghingi mo ng pasensya
Ang hirap na dinanas ng pamangkin ko sa pagpapalaki niya sa anak niyo. May pagkakataon kang akuin ang responsibilidad mo dati, pero pinabayaan mo sila. Hoy iho, hindi porket mayaman ka, ganun na lang kadali na mabura yung pagpapabaya mo sa mag-ina mo. Seryosong usal pa nga ng tiyahin ni Ines. Naiintindihan ko po. Alam ko pong malaki po ang pagkakamaling nagawa ko noon pero handa po akong itama ang lahat ng yun. Gusto ko pong bumawi sa mag-ina ko. Paliwanag naman ni Raven. Halos hindi na nga mawala ang kaba ni Raven habang nagpapaliwanag nga sa mga magulang at tita ni Ines. Samantalang si Ines ay nakangiti at halos mangilid nga ang luha dahil sa tuwang kanyang nararamdaman sa kasalukuyan dahil doon niya napagtanto na may pag-aalala pa rin pala para sa kanyang tita. Makalipas nga ang higit isang oras, lumabas na nga rin sila ng bahay kung saan doon lamang din nakahinga ng maluwag si Raven. Raven, yung sinabi mo kanina na gusto mo kaming makasama ng anak natin, anong ibig mong sabihin doon? Usisa na nga ni Ines sa lalaki. Diretsahan na para hindi na rin siya umasa, pati na rin ang kanilang anak. Gusto ko kayong makasama. Gusto kong mabuo ang pamilya natin, Ines. Ikaw, ako, at ang anak natin na si Jasmine. Sagot nga ni Raven. Natawa naman si Ines, kaya nagtaka nga si Raven. Anong nakakatawa? Nagtataka ngang usisa ni Raven. Paano hindi ako matatawa? Kung sabihin mo kasi yan parang ganun lang kadali ang lahat eh. Hindi porket may anak tayo, pwede na tayong magsama na parang mag-asawa ka agad. Paglilinaw pa nga ni Ines. Bakit? Hindi ba tayo pwedeng maging mag-asawa? Naguguluhan naman na tanong nga ni Raven. Raven, hindi ka pa ba nagkakaroon ng girlfriend para hindi mo maintindihan ang ibig kong sabihin? Imposible namang hindi mo pa naranasang ma-in love kung magiging mag-asawa ang isang tao. Kailangan nandun ang pagmamahal. Hindi sapat na kaya lang kayong naging mag-asawa dahil lang sa may anak kayo. Hindi kayo magiging masaya kapag ganun. Paliwanag pa nga ni Ines. Honestly, hindi pa naman talaga ako nagkakaroon ng girlfriend. Tungkol naman sa kung in love na ba ako, maniniwala ka ba kung sasabihin kong sa'yo ako na in love? Kasi simula nung may nangyari sa atin, nung gabing yun, hindi ka na nawala sa isip ko. Kapag may nakikita akong babae, ikaw yung naaalala ko. You don't have any idea kung gaano ko pinagsisihan na hindi kita pananagutan noon. Ines, sapat na bang paliwanag at dahilan yun para pumayag kang maging asawa ko? Na maging mag-asawa tayo kung sakaling yayaan kitang magpakasal. Sunod-sunod na napalunok nga si Ines matapos marinig ang mga winika nga ni Raven. Hindi niya akalain na sasabihin nga yun ng ama ng anak niya. Kung isisipatin nga, mukha naman itong nagsasabi ng totoo at sincere. Kung iisipin maski nga siya rin, hindi rin makalimutan ng lalaki kahit na 8 taon na nga ang lumipas. Hindi pa rin sapat yun. Kung seryoso ko nga sa mga sinasabi mo, kailangan mo munang patunayan yun sa akin. Kailangan mo akong ligawan. Make me fall in love with you, Raven Alcantara. Hindi naman ako basta-bastang babaeng makukuha mo lang pagkatapos mong gawin yun sa akin, no? Seryoso at palaban pa nga na usal nga ni Ines kay Raven na ngayon tila alam na nga ang kanyang value or worth. Ngumiti naman si Raven at sinabing, sure, sisiguraduhin ko na mahuhulog ka sa akin at mapapaibig din kita hanggang sa tuluyan na nga tayong mabuo bilang isang buong pamilya. Lumipas nga ang ilang pang araw, pinatunayan nga ni Raven ang kanyang sarili sa kanyang mag-ina. Totoo ang mga sinasabi niya. Pinanindigan naman niya ang pangako niyang babawi nga siya sa mag-ina. Hinahatid sundo nga ni Raven ang kanyang anak sa school. May pagkakataon din ay pinakilala nga ni Raven ang bata sa kanyang mga magulang kung saan lubos na ngang naging masaya ang mag-asawang Mr. and Mrs. Alcantara. Dahil nakilala na nga rin sila ng kanilang mga magulang, pati na rin ang apo nila. At dahil goal nga rin na paibigin nga ni Raven ang ina ng kanyang anak, araw-araw nga niya itong nililigawan. For how many months? Kung saan sinamahan nga rin niya si Ines sa pagtitinda ng isda.
Naging advantage naman yun dahil dinubugga sila ng maraming customer dahil maraming mga kababaihan nga ang nagagwapuhan sa kanya. May mga pagkakataon nga na parang uusok na talaga ang ilong ni Ines dahil sa mga haliparot na babae. Pero si Raven naman, wapakils lang, nonchalant dahil si Ines nga lamang ang gusto niyang makasama. Kay Ines lang siya nagpapapansin kahit na maraming babaeng nagpapapansin sa kanya. Dumating na nga rin sa puntong nagkakaroon na nga sila ng mga oras upang mamasyal na animoy isa na nga talaga silang isang buong pamilya. Papa, kailan pa ba tayo titirang tatlo sa iisang bahay? Nagtataka po kasi yung mga classmates ko kung bakit daw po hindi ka po namin kasama sa isang house eh. Biglang tanong nga ni Jasmine habang nasa biyahe nga sila pa uwi. Nasa kanilang bahay galing sa pamamasyal. Nagkatinginan naman sina Ines at Raven. Depende yun sa mama mo, anak. Nasa mama mo naman ang desisyon kung kailan ba tayo titira sa isang bahay bilang isang pamilya. Sagot naman ni Raven sa kanyang anak. At tila kinindatan pa nga ito. Bigla naman akong na-pressure doon, kaloka. Bulong na nga lamang ni Ines. Kaya natawa si Raven. Mama! Bahaling na nga lamang ng batang si Jasmine sa kanyang ina. Lumunok naman si Ines. Bago niya hinarap si Jasmine na siyang nakaupo nga sa backseat. Jasmine anak, huwag mong pansinin ng mga classmates mo, okay? Ang mahalaga ngayon, yung magkakasama tayo at saka masaya, hindi ba? Saka darating naman tayo sa puntong yan. Makangiting ani pa nga ni Ines kay Jasmine. Ngumiti naman at tumangot-tango si Jasmine na ani may lubos nga niyang naiintindihan ang sinabi ng kanyang inang si Ines. Huminto na nga ang kotse at kaagad na bumaba ng sasakyan si Jasmine at pumasok na nga sa kanilang bahay. Mukhang naiinip na yata ang anak natin. Gusto na talaga niyang maging mag-asawa na tayo. Natatawang pahayag pa nga ni Raven habang hinihimas nga niya ang kanyang baba. Ikaw ba? Naiinip ka na rin ba? Prangkang sikmat pa nga ni Ines. Dagling umiling-iling naman si Raven. Hindi kaya ko namang maghintay. Kahit ilang taon pa, kung kailan ka magiging ready. Pasimpleng ngumiti naman si Ines. At mabilis na hinalikan nga ang pisngi ni Raven na siyang ikinabigla nga ng lalaki. Teka, anong ibig sabihin nun? Tanong pa nga niya. Natawa naman si Ines sa naging reaksyon nga nito. Hay, ewan ko sa'yo. Pakipot na sambit naman ni Ines. Akmang bababa na nga sana si Ines, ngunit hinigit nga siya ng lalaki at hinalikan sa kanyang labi. Nagulat naman si Ines sa ginawa nga ni Raven sa kanya, kaya kagad nga niya itong sininghalan. Ikaw chumachancing ka na. Wow, sino bang unang nanghalik? Hindi ba ikaw? Kaya ikaw ang unang nananching at gumanti lang ako. Pabalik na singhal pa nga ni Raven. Ay! Biglang pangasar pa nga ng batang si Jasmine sa kanyang mga magulang habang nakasilip nga ito sa bintana ng kotse. Nagulat na nga lamang sina Raven at Ines at nakaramdam nga sila ng hiya hanggang sa mamula na nga ang kanilang mga muka at tenga. Hindi nila akalain na mahuhuli sila ng kanilang anak sa ganoong sitwasyon at talagang nakakahiya yun lalo na at hindi na nga sila nito tinantanan pa sa panunukso. Lumipas pa nga ang ilang mga araw, nahulog na nga ng tuluyan ang loob ni Ines sa ama ng kanyang anak hanggang sa magkaroon nga sila ng relasyon at naisip nga nilang magsama sa isang bahay kasama ang anak nila. Ngunit ang akala nilang masaya ay hindi pa pala dahil nang ipaalam nga sa kanilang mga magulang ang relasyon na meron sila, biglang nagkaroon pa ng hindi pagsang-ayon sa kanilang relasyon dahil sa kadahilan ng magkaiba daw ang estado ng buhay nila. Pama, bakit naman biglang ganito? Ano bang mali? Akala ko pa ba okay na? Mahal namin ang isa't isa at masaya kami kasama ang anak namin ni Jasmine. Bakit naman bigla na lang kayong tumututol sa balak namin na mamuhay bilang isang pamilya? Hindi makapaniwala na reaksyon nga ni Ines sa kanyang mga magulang na siyang nakaupo sa sala. I can't believe this. Hindi ako makapaniwala na magiging issue pala sa inyo ang ganito, Mom, Dad. Reaksyon nga ni Raven sa kanyang mga magulang na siyang nasa bahay nga rin ni na Ines. Doon kasi sila
nagtipon-tipon para pag-usapan ang naging relasyon nga ni na Raven at Ines. Eventually, hindi naman nakaimik ang kanilang mga magulang hanggang sa pumagitna na nga sa kanilang usapan ang tiyahin ni Ines. Pwede ba? Itigil nyo na tong kalokohan yung to. Wala kayo sa isang drama o teleserye para paghiwalayan sina Raven at Ines. Ano bang gusto nyo mangyari? Magkaroon ng isang broken family ang apo niyong si Jasmine? Maawa naman kayo sa mga bata. Walang taon na nga siyang hindi nagkaroon ng ama. Hindi naranasan magkaroon ng kalinga. Tapos ngayon ipagkakait nyo naman sa kanya ang magkaroon ng isang buong pamilya? Ano yun? Kontrabida kayo sa buhay ng isang pamilyang gusto lamang maging buo at masaya. Na siyang kadugo nyo pa mismo? Hindi ako makapaniwala sa inyo. Mag-isip naman kayo ng maayos. Prangkang wika nga ng tiyahin ni Ines sa mga magulang nila. Napayakap na nga lamang si Ines sa kanyang tita na akala nga niya forever nang ang galit at bitter sa kanya. Dahil nga rin sa mga sinabi ng tita ni Ines, naliwanagan nga ang kanilang mga magulang at hindi na nga tumutol pa sa relasyon ng dalawa. Wala na ngang makahihigit pa sa sayang nararamdaman ng batang si Jasmine nang sa wakas nakatira na nga sila sa isang bahay. Lalo na nga nang magpakasal na nga rin sila Ines at Raven at tuluyan na nga silang naging isang ganap na pamilya. Tuluyan na nga rin bumalik ang dating relasyon ni Ines at ang kanyang tita. At kahit na maayos nga ang buhay nila, hindi pa rin kinalimutan ni Ines ang kanyang buhay kung saan nanatili pa rin siyang nagtitinda ng isda sa palengke kung saan suportado siya ng kanyang asawang si Raven. At kaibigan pa rin niya ang mga dating kaibigan niya sa palengke. Muli ngang napatunayan ni Raven at Ines na hindi hadlang ang magkaibang estado ng buhay ng dalawang taong nagmamahalan dahil hindi lang naman sa ganda ng buhay nasusukat ang tunay na kaligayahan, kundi sa mga pusong tunay na masaya, kapiling ang mga taong tunay nga nilang minamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Raven at Ines. Rosemary Corpus, Andre Corpus of San Fernando, La Union, Sheila Driz, Fe Navares, Goldfinger, Femon Terola, Finang, Rose Anavaro, Evelyn Valera, Nesbeth Hanaban, Rosemary Palaganas, Cecilia Alvior, Carla Solito, Jen, Dodge, MJ Vlogs, Enday Lebra, Enday Samante, Ellie, Anita Hernando, Evangeline, Agnes Embalsado, Presbyteros Rose Ostanalito Neva Fajardo, Filipina, Prince Blue, Angel, Rosemary Vasquez, Chi Sevilla, Josephine Carion, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories.